Hello guys. So ngayon nandito tayo sa Garden of Gethsemane. Okay? So kung iisipin guys, ay napaka-importante po ng lugar na to kasi hindi ninyo alam, dito po umiyak si Lord or tumulo yung pawis at luha ni Lord ng dugo. Okay? So dito pa lang nagsimula na ang kanyang agony. Imagine that mga kaibigan, kung saan naglaban ang kanyang flesh at ang kanyang spirit. Na oftentimes tayong lahat guys, kapag tinatawag tayo ng Panginoon to do something for His will, kadalasan hinihila tayo ng ating sariling will or hinihila tayo ng ating flesh para hindi gawin sa araw na yun ang kalooban ng Panginoon. Ganon din si Jesus Christ nung siya ay na-tempt dito. Na-tempt din si Lord Jesus Christ. Remember, nagpe-pray siya rito, daladala niya yung agony, daladala niya yung bigat, lahat ng kasalanan ng buong mundo is laid upon Him. Okay? Pero habang pinagdarasal niya, nasabi niya, Lord, kung po pwede lang, wag na po sanang mangyari. May this cup of suffering pass through me. Wag na lang sana akong dumaan dito. Pero sabi niya, not my will, but your will be done. Okay, so every time po na tayo ay gusto nating gawin na kalooban ng Diyos, tandaan nyo, there's going to be some temptation na gawin na lang natin yung will natin, na wag na lang ngayon, pagpabukas na lang natin. Pero tandaan nyo guys, pinili ni Lord Jesus Christ na gawin yung will ng Father. Okay? Though He was tempted, He still did the will of the Father, na sana sa lahat sa tayong mga believer ay magawa natin yun. Biruin mo yung mga disciple, pinagpe-pray sila, okay? Pero anong nangyari? Pinili nila yung flesh nila, nakatulog sila. So sana magkaroon tayo ng same spirit. Sana mapunta sa atin ang spirit of Garden of Gethsemane na kay Lord Jesus Christ nung time na siya ay narito at pinili niya yung will of the Father. Pinili niya yung kanyang will of the Father over His own will. Spirit over the flesh. So guys, lahat tayo dumadaan sa ganito. So yun lang. Thank you.